Ang asenso ng iyong tindahan ay nasa iyong pamamahala. Kaya sa video na ito, ating pag-uusapan kung paano ko napalaki ang aking sari-sari store at kung paano ko napagtagumpayan. Dito malalaman mo ang based on experience na tips, tested and proven at sobrang effective. Ako ay isang sari-sari store owner na katulad din ng karamihan na nagsimula sa maliit na puhunan. May mga video na akong nagawa regarding sa aking sari-sari store. Kung interesado ka, hanapin mo na lang sa aking playlist na pamagat Sari-Sari Store Tips. Ilalagay ko din ang link sa comment section. Bago muna ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Paano aasenso ang sari-sari store? Una, kailangan na affordable ang paninda. Ang mga taga-bili ay gusto ang murang tindahan. Gusto din nila yan na makatipid. Kapag alam nila na mura ang iyong tindahan at sakto lang ang tubo, siguradong dadayo sila. Advantage mo din ito sa ibang sari-sari store owner dahil mas mapapansin ni customer ang tindahan mo compared sa iba. Na-try ko na ito kaya masasabi kong super effective. By the way, kung naguguluhan ka sa pricing mo, panoorin mo ang video na ito. Malalaman mo dyan ang tamang presyo ng fast-moving versus slow-moving na items. Kapag affordable ang iyong paninda, madali itong mauubos. So kapag mabenta at mabilis maubos, for sure, madali din ang ikot ng pera. Sa tingin mo, kapag mabilis ang ikot ng pera, ano ang resulta? Mabilis din ang kita. Kaya the more na mabilis kang nagre-restock or nanininda, ibig sabihin maganda ang daloy ng iyong sari-sari store. Akala kasi ng iba malulugi sila kapag konti lang ang patong. Siguro depende sa sitwasyon or items. Halimbawa, malayo sa pamilihan at hindi accessible ang lugar. Pagdating naman sa items, ito ay mabibigat. Kaya kung i-apply mo ito sa iyong tindahan, for sure natatangkilikin at dadayuhin ka. Pangalawa, dapat one-stop shop. Ibig sabihin, the more na marami ang iyong paninda at ino-offer sa tao, the more silang bibili sa'yo. Bakit? Una, isang bilihan lang. Makakasave sila sa oras. Pangalawa, kaakit-akit sa kanilang mga mata. Dahil puno ito, feeling nila kompleto. At pangatlo, dagdag kita. Dahil sa iba-iba ang iyong paninda, ang iba nilang pangangailangan sa'yo na din bibilhin. Ma-maximize mo ang benta ng iyong tindahan. Kahit ito ay hindi kanilang original na plano, mapapabili mo sila. Sa negosyong sari-sari store, diskarte ang kailangan. Maging creative kung paano mo makukuha ang kanilang atensyon. Ang business na ito ay common sa ating bansa. Marami ang kakompetensya at gusto na lang mag-try ng ganitong business. Dahil sa totoo din naman, kapag magaling ka as sari-sari store owner, walang imposible na hindi ka aasenso. So kapag nakuha mo ang kiliti ni customer at nabibigay mo ang kanyang pangangailangan, hindi malabo na uusad ang iyong tindahan. Sa pagkakaroon ng one-stop shop, ito ay iyong advantage. Pangatlo, kontrolin ang pagpapautang. May pros and cons ang pagpapautang. Unahin natin ang pros or advantage nito. Una, mahihikayat mo silang pumunta sa iyong tindahan. Magiging mabenta ito at palaging babalik sa iyo na pwedeng mangutang at sa susunod na lang babayaran. Pangalawa, magkakaroon ka ng loyal customers. Dahil nga nagpapautang ka, nagiging loyal sila sa iyo at nagtitiwala sa iyong tindahan. At pangatlo na advantage sa pagpapautang ay tumataas ang benta at kita. Kung tamang tao ang pinapautang mo. Sabi ko kanina, mayroon din itong cons or disadvantages. Gaya ng masakit sa ulo sumingil. Yung nakaka-stress isipin kung kailan kanila babayaran. Lalo na kung lampas na ito sa pinangako nilang petsa. Pangalawa, natutulog ang pera at hindi mo kaagad magagamit pambili ng paninda. Paano pa kung rolling lang ang iyong kapital? Siguradong mahihirapan ka nito paikutin. At pangatlo na disadvantages, nilalagay mo sa risk ang iyong tindahan. Bakit? Dahil 50-50 ang chance na babayad sila on time. Hindi mo 100% sure na tutuparin talaga nila ang kanilang pangako. Kaya advice ko, kontrolin mo ang pagpapautang.
Ang ginawa ko noon may kota lang, like 200 or 300 pesos for 1 week. At least hindi masyadong malaki ang amount at hindi katagalan. Para just in case isa man sa kanila ang hindi magbabayad, hindi masyadong maaapektuhan ang iyong tindahan. But of course, pautangin mo yung mga customers na trusted, may trabaho at may kakayahang magbayad. Pang-apat na tips kung paano aasenso ang isang sari-sari store, ihiwalay ang income ng tindahan. Sa video na ito, nabanggit ko kung paano ako nakaipon ng 50k sa puhunang 5k. Hindi ko na isa-isahin, pero isa sa mga tips na tinuro ko doon ay ihiwalay ang personal na pera sa benta. Ito ay based on my experience. At kung gusto mo pang malaman ang ibang detalye, hanapin mo na lang sa aking channel. Bakit ba mahalaga na dapat ihiwalay ang benta? Una, upang malaman mo kung may kita ka ba or wala. Pangalawa, hindi mo aksidenteng magagamit at mapagkamalang ito ay iyong pera. At pangatlo, lalo kang mamomotivate dahil nakikita ng iyong mga mata ang benta araw-araw. Sa paghihiwalay ng income ng iyong tindahan, makikita mo ang takbo ng iyong store. Malalaman mo kung anong araw ang matumal at mabili. Maiiwasan mo din ang kakadagdag ng puhunan. Kung ano lang ang nasa bentahan or naipong benta, yun lang ang pagkasyahin at i-rolling ulit. Nang sa ganon, maiiwasan mong malugi ng malaki at ma-overspend. Panglima, nakatrack ang in and out ng pera. Sa tindahan ko, lahat ay nakalista, even ang pamasahe tuwing bibili. Naniniwala ako na kung alam mo kung saan napupunta ang iyong pera sa tindahan, makokontrol mo itong i-manage. Kagaya lang yan ng isang gripo na may maliit na tagas. Kahit ito ay maliit, habang tumatagal, dumadami din ang tagas ng tubig na nagdudulot ng paglaki ng bills. Pagdating sa iyong sari-sari store, kung hindi mo alam kung saan napupunta ang iyong benta or gastos, then paano mo ito maaagapan bago malugi? Pero kapag alam mo din kung paano ito aayusin. Kaya sa store ko, bawat detalye ay listado. Like sales or kita ng tindahan everyday. Ang ginagawa ko pagdating ng katapusan, add up mo lang lahat or i-total. Total ng sales minus total ng expenses. Gaya ng bill sa kuryente kapag may ilaw or ref ang iyong tindahan. Binayaran sa pagbili ng stocks, pamasahe tuwing bibili, at iba pang related na gastos sa tindahan. Kapag positive ang sagot, then may kita ka. Kung negative naman, baka overstock or malaki ang iyong expenses. So kung ganyan, balikan mo ulit ang iyong listahan sa mga gastos. Bawasan ang malaking pinagkakagastusan. At pag-aralan mo kung saan ka nagne-negative. Diba sabi ko nga, alam naman natin na ang sari-sari store ay common. Pero marami pa rin ang nagiging successful dito. Nasa atin na yon kung paano natin i-manage at maiiwasan ang pagkalugi. May video din ako dyan sa aking playlist kung paano mo ito maiiwasan. Sa experience ko naman, ito ay hindi madali, lalo na iba't ibang tao ang iyong pakikisamahan. Pero masasabi kong ang aking store ay successful. Oo, nagsimula ako sa puhunang 5K sa loob ng bahay at mahiyain akong tao. Pero hindi yun hadlang. Ginalingan ko pa hanggang sa unti-unti ko itong napalago. Ngayon, may sarili na itong store. Tubo na lang ang umiikot at nakuha ko na ang puhunan. Marami man ang magsasabi na hindi ka magiging successful dito, pero huwag kang papaapekto. Tuloy lang sa pag-abot ng pangarap. Dahil tandaan, even the word impossible says I'm possible. So kung may natutunan ka sa ating video, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.